Simula Oktubre noong nakaraang taon, hindi na natahimik ang Purok 4 sa Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan. Gabi-gabi kasi kumbatuhin ang kanilang mga bubong. Sa pagbisita ng news team sa lugar, tumambad sa amin ang basag-basag na salamin, mga bato sa bubungan. Dating mga alas 6, takot na yung kahit mga bata. Oras na ng mga batuhan, sabing gano'n. Nandiyan na naman yung tupak, sabing gano'n. At mga residente na animoy aligaga sa paglalagay ng mga tabla at yero para protektahan ang kanilang mga salamin. Ang sitwasyon sa purok, ikinababahala na ni Kuya Ronnie. Ang kanya kasing ate na tumanggi nang humarap sa kamera, bukod sa iniinda ang sakit na cancer, na aalimpungatan pa. Dati malakas pa yan. Ngayon nga, yung sinasabi niya na kinikwento niya sa amin, hindi raw siya nakakatulog kasi pag naiglip na raw siya, sabi naman magbabato sila kasi ang bato nila dito alas 7, tapos pagkalipas ng mga 2 oras, alas 9, alas 12, gano'n. Minsan alas 5 pa nga o mga alas 4 eh. Sabi ng ate ko, hindi na ako makatayo, sabi niya. Kasi nanghihina na ako dahil kulang ako sa tulog, sabi niya. Hindi na ako nakakatulog, sabi niya. Revelasyon ng mga residente, nahuli na raw nila ang tao sa likod ng pamamato. Bagay na kinumpirma rin ng Mangaldan Municipal Police Station. Nung nireklamo namin sa barangay, ang gusto nila sa barangay, yung kailangan talaga yung may video daw. Sabi namin, paano mabibidyohan? Madilim, sabi namin ganon. At saka marami nakakita na kabataan dito na talagang hinabol namin. Nag-usap po yung both parties, dito po nagkaroon sila ng vlogger at pinag-ayos namin. Yung dalawang pamilya po na yun na-identify namin. So far po, actually, marami kami intervention na ginawa sa kanila hanggang sa dumating sa reconciliation sa lugar na yun. Nagkausap sila, nagkamayan at nag-party pa nga. Ang problema, nito lamang linggo, January 18, nagsimula na naman ang serye ng pamamato. Sana makonsensya at saka maintindihan yung mga sinasabi sa kanila kasi paulit-ulit silang kwan. Pati kapitan, mga otoridad, saka si Bisi, nung January 3, pinatawag sila. Nung January 16, si Mayura, sa bahay nila. Sa gabing yun, hindi sila ng bato. Dahil dito, sa utos ng lokal na pamahalaan, ipinatupad na sa Purok 4, Barangay Embarcadero ang Purok-wide curfew simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Pinag-aaralan din ang pagsasagawa ng drug testing. Once na ma-identify po namin, talagang sigurado po talagang maraming kaso siyang abutin at baka magsisihan niya po yung ginawa niya na yun. Kaya sabi ko, winarning ko sa kanila na hindi po naman magugustuhan ng gagawin ng pulis dahil baka magulat sila kung ano pong kaso kiabutin na kung nahuli namin sila. Kung mahuli at mapatunayan ang pagkakasala, maaaring ideklara ang sospek kasama ang buong pamilya nito bilang persona non grata sa bayan ng Mangaldan. Pinag-aaralan din ang pagsasampa ng kasong attempted murder. Marami ng mga NGOs na nakiusap sa kanila na ganito ay po natinigil. Kaya po kami mga pulisan ay talagang prosecution na at damputan na po ang mangyari. Mag-ingat lang yung nagbabato pag nahuli yun, kawawa talaga. Sa ngayon, nakatakdang maglagay ng CCTV sa naturang purok para sa agarang pagkakahuli sa sospek at matupad na ang hangaring katahimikan at kapayapaan sa ginambalang purok. Jose Robert Inventor, RNG News.